Isinara ni Kathy ang pinto. Baka hanapin ka ni Elizabeth, ani Kathy nang makalapit sa sofa na kinauupuan ni Elmo. Nakatayo siya sa harapan nito, at nakahalukip-kap. Alam ni Elizabeth na pupunta ako rito. Gusto nga niyang isama kita pagbalik ko sa Taguig, sagot naman nito. Amoy alak ka, pansin niya rito. Nag-drive ka na nakainom. Paano kung naaksidente ka ha? I like that, he said. You still care about me. It means you still love me. Of course, I care about you because you are the father of my daughter. Nakairap niyang sabi. I'm thirsty, sabi nito. Maupo ka lang dyan at ikukuha kita ng maiinom, tumalikod siya. Dumiretso siya sa ref at binuksan iyon. Kinuha agad niya ang isang bote na tubig, at binalikan sa sala si Elmo. Here, drink it. Thanks. Pinanood niya ito habang umiinom ng tubig. Nang may baba na ni Elmo ang mug sa center table, ay minamasdan niya pa rin ito. How are you feeling now, Elmo? Hindi ba masakit ang ulo mo? Umiling naman ito. I'm fine. I'm immune to hangovers, sagot ni Elmo. Simula nang iwanan mo ako, naging hobby ko na yata ang pag-inom ng alak. Walang tayo nang umalis ako. Kaya huwag mong sasabihin na iniwan kita, pagtatama ni Kathy sa sinabi nito. Pareho lang iyon. Hindi ka ba nahihilo? Nagugutom ka ba? How about coffee? Pag-iiba niya ng usapan. Muli ay umiling si Elmo. Tumayo ito, at humakbang palapit kay Kathy. No, okay na yung tubig. You need anything. Kung wala naman, kaya mo pa bang magmaneho pabalik sa Taguig? Napalunok siya. Kay lapit na ng mukha ni Elmo sa kanya. Paatras siyang napahakbang. Humakbang pa ng isa si Elmo palapit kay Kathy, never taking his eyes off her. Something about the way Kathy was looking at him seemed to be pulling him closer. Pinapaalis mo na ba ako? Hindi nakasagot si Kathy. Sinalubong niya ang tingin ni Elmo. I don't need anything. Just. Yes. Antag niya. Dinagnan niya ang bawat tibok ng puso niya. Just this. And within seconds, he had cupped her head, pulled her closer and was kissing her. I missed you. Marahang itinulak niya ang dibdib nito. Dahilan para maghiwalay ang kanilang mga labi. Kung hindi mo na kayang magmaneho ng kotse, pwede ka naman matulog sa sofa. Inaantok na ako, kaya kailangan ko na bumalik sa kwarto. Oh honey, you can't go back to your room without me. Masuyong bulong nito sa kaliwang tenga niya. And then his lips conquered hers once more, as he gently lifted her off her seat, carrying her upstairs. Huwag mong labanan ang nararamdaman mo para sa akin. Alam ni Kathy na dapat pigilan niya si Elmo. Ngunit tinutunaw ng bawat halik nito ang pagpoprotesta ng isip niya. At wala siyang ibang pagpipilian, kundi ang tugunin ang halik nito. Instead of pushing him away, she pulled him closer. Instead of breaking the kiss, she responded with equal fervor. Para siyang nakalutang sa alapaap, habang nasa mga bisig ng lalaking kanyang minamahal. Ngayon ay wala na siyang dahilan, para pigilan pa ang totoong damdamin niya para kay Elmo. I love you honey, masuyo nitong sabi. Parang musika sa tenga niya, kapag tinatawag siya nitong honey. Namumungay ang mga mata na pinakatitigan siya. Mahal na mahal din kita, hindi niya napigilan ang damdamin na mapaluha. Luha ng kaligayahan. Pinulupot niya ang mga braso sa katawan ni Elmo. Magaan pala sa pakiramdam ang maging totoo sa sarili. Yes honey, masuyo nitong sabi. Bakas sa mukha ni Elmo ang labis na kaligayahan. Masuyong hinaplos nito ang mukha ng babaeng minamahal, habang panay ang kintal nito ng halik sa noo ni Kathy. Wala nang bawian. Sinabi mo na mahal mo ako. Masuyong hinaplos ni Kathy ang mukha ni Elmo. Mahal na mahal kita. Tunay na mahal. Ngayong nasa kama na sila, at tila balak hagkan ni Elmo ang bawat parte ng katawan niya, ay wala siyang ginawa kundi ang hagkan ito, ang hawakan ang kung anumang maabot ng kamay niya, ay masuyo niyang hinahaplos. She heard him murmur something unintelligible in her neck, as his one hand went under her shirt. She gasped when she felt him fumble with the clasp of her something. He then cupped her mouth, trailing kisses from her neck, to her jaw, then back to her lips. He alternately caressed and kneaded. His fingers played with the taut tip.
Her sound were lost within his kiss. Mababaliw na yata siya. Elmo, she cried out when he kissed the spot below her ear. Your shirt, aniya habang halos lamukusan na ang suot nitong polo shirt. Si Elmo ay nangingiting lumayo ng bahagya sa kanya, habang mapanuksong pinaglalandes ang palad nito na nasa kanyang patungo sa kanyang baywang. Hinuli niya ang kamay nito, bago tila hirap na iniangat ang sarili sa kama, upang siya na mismo ang mag-alis ng suot nitong polo shirt. His eyes were intent on hers as she impatiently removed his shirt. She threw it on the floor. Pagkatapos ay tila sabik na pinaglandas naman niya ang mga kamay sa chest nito. Not knowing what to do exactly, she just touched him. She saw Elmo smile before he leaned over to kiss her. Pagkatapos ay hinubad nito ang pangitaas niya. You feel so good, Kathy, he whispered, trailing kisses from her lips to her neck. So good, honey. Every kiss, every touch left her wanting, aching for more. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang nadaramang pagkasabik, gayong kahapon lang ay kapiling niya ito, at pinasaya siya ng husto. She kissed him. He took off the rest of her clothes. Kathy had never felt this need in any man. Only with Elmo, she did feel it. And the tender yet passionate way he was kissing, and touching her was making her eyes sting. Sa kabila ng kasabikang ipinapakita ni Elmo, ay dama rin niyang tila ingat na ingat, tila nais makasiguro na magugustuhan niya ang bawat ginagawa nito. He kissed her, until she danced beneath him, begging him to give her what her body wanted. Mahigpit niya itong hinawakan sa balikat, her fingers flexing as her heart raced. She was aware of his skin brushing that place between her She had never felt so beautiful, so desired, so cherished in her whole life. Tanging kay Elmo lamang niya iyon naramdaman. Love me now, Elmo. She whispered. Oh, please. Elmo dark eyes met hers. Hayaan mong pasayahin pa kita. Hinalikan siya nito sa labi, pababa sa kanyang leeg. Pababa ng pababa hanggang makarating ang labi nito sa kanyang puson. Naramdaman niya ang pagkapit nito. Pakiramdam niya ay malapit na niyang marating ang dulo ng kaganapan. Naramdaman naman iyon ni Elmo, kaya umayos na ito ng poses iyon sa tabi niya. He gently brushed a few stray hair strands away from her face, before slowly doing it. Honey, you drive me crazy. Halos pabulong na sabi nito. I loved you, then, and I will love you even more, today, tomorrow, and until we grow old. We will grow old together. And your name is the first and last I will say, until my last breath. Sa totoong buhay ay walang happy ending. Dahil ang true love ay walang katapusan, masuyo niya itong hinagkan sa labi. Patuloy ito sa pagsayaw sa tabi niya. It felt like she had gone to paradise, and back as a powerful love hit them. It wasn't just being one, not just finding their rhythm and moving in ways that would make them both feel good. Love to the man she loves, is not just because of the need of their body, but a connection. There is love. Isang mapagmahal na halik ang ibinigay sa kanya ni Elmo, bago ito umalis sa niya. Humihingal na tumabi ito ng higa sa kanya. Patagilid silang humiga na magkaharap. Masaya ka ba? Nakangiting tanong nito sa kanya. I'm in love, iyon ang isinagot niya. Kinintalan niya ito ng halik sa tungki ng ilong. All I know is that I love you, Elmo. At sigurado ako sa nararamdaman kong ito para sa'yo. Mahal na mahal din kita, pahayag din ito na hindi inaalis ang tingin sa kanya. I love you and I can't hide it anymore. At hindi ko yata kakayaning itago pa ng matagal ang nararamdaman ko. Nang umalis ka, I feel bad enough na ang tagal kong nagsayang ng panahon kay Monica. Sana inilaan ko na lang iyon para mahalin ka, at ipakita iyon sa'yo. Kaya nga kinausap ko si Mama at sinabi ko sa kanya ang totoong nararamdaman ko para sa'yo. Kaya nga gusto kong bumawi sa'yo at sa anak nating si Elizabeth. Gusto kong puna ng mga panahong hindi ko na ipadama sa'yo ang pagmamahal ko. Sa sandaling iyon ay pinakawala na rin niya ang lahat ng takot at pag-aalinlangan, na para bang iyon na ang huling pagkakataon upang gawin iyon. Ano pa ba ang ikatatakot niya? Elmo loved her too. Mabilis na bumaba ng sasakyan si Elmo,
at pinagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. Nang umagang iyon, ay inihatid siya nito sa AMC building kung saan siya nagtatrabaho. Anong oras ang out mo? Tanong ni Elmo sa kanya. 4:00 ng hapon, sagot niya. Isinukbit niya sa balikat ang shoulder bag. Sasunduan kita, Anito, may pupuntahan tayo mamaya. Saan? Kunot noo na tanong niya. Malalaman mo rin mamaya. Hinalikan siya nito sa noo, at pagkatapos ay smack kiss sa labi. Mag-iingat ka sa biyahe, bilin niya rito. Ay well. Parang gusto niyang madismaya, nang sumakay ito sa kotse na hindi man lang nagsabi sa kanya ng katagang I love you. Tumalikod siya. Han, mabilis siyang napalingon dito. I love you, with flying kiss pa. I love you too, ngiting sagot niya. Sige na, umuwi ka na. Tiyak akong hinahanap ka na ng anak natin. Mag-iingat ka, ha? Tumango naman ito. Hinintay niyang makaalis muna ang kotse nito, bago siya pumasok sa gate. Good morning Miss Vargas, bati sa kanya ng lady guard nang makapasok siya sa gate. Good morning, ganting bati niya. Nakasabay niya sa paglalakad ang ilang empleyado ng AMC, ang kumpanya ng mga Avella at Montero. Araw ng Lunes ngayon, at gaya nitong nakalipas na isang linggo, muli nang mag-umpisa siya sa kanyang trabaho, ay excited si Kathy. Ngunit ngayong araw ay may kahalong tension iyon, dahil 6 na minuto na lang at mag-aalas 8 na. Nasa itaas na ba si Miss Avella? Tanong niya sa nakasalubong niyang janitor. Opo ma'am, magalang na sagot naman nito. Kararating lang po niya. O sige, salamat. Sabi niya at halos takbuhin na ang elevator. Pagbukas ng elevator sa kanilang office floor, ay nagmamadali niyang tinungo ang kanyang cubicle, habang mabilis na binabati ang mga nadaanang kaopisina. Pagdating niya sa kanyang cubicle, ay agad niyang binuksan ang computer. Bago pa lang nagloload ang screen nang umilo ang intercom. Pinindot niya iyon at sinagot. Good morning ma'am. Kadarating ko lang po. Sorry. Hingin pa umanhin agad niya. Mabait naman sa kanilang mga empleyado ang CEO, na si Miss Francine Avella. It's alright. Into my office now, please, sabi nito at narinig niya ang mahinang click. Huminga siya ng malalim. Opisyal na magsisimula ang araw niya. Iniwan niya ang cubicle, at inilang hakbang lang ang opisina ni Miss Avella. Kumatok siya ng 3 beses, bago marahang itinulak ang pinto. Sa loob ay nakita niyang nakatayo si Miss Avella sa tabi ng mesa nito, at may tinitignan kung ano sa laptop. Sit down, sabi nitong nakangiti nang makita siya. Alanganing naupo siya. Kinakabahan siya. Hindi niya alam kung may nagawa ba siyang pagkakamali sa trabaho niya, kaya siya pinatawag nito. Sabay na napalingon sila sa bumukas na pinto, at iniluwa ang isang magandang babaeng matangkad, maputi at napakaganda. Maroon na wrap dress ang suot ng babae. Hanggang tuhod iyon. Pretty choice ang sapatos nito. May set ng pearl accessories na suot. Naka-ponytail ang mahabang buhok, at tamang-tama ang make-up. Maaliwalas ang mukha nito, at diretso ang tingin kay Miss Avella, habang inaabot dito ang ilang folder. Good morning, Miss Avella. Pasensya na kung natagalan. Heto na ang tax report na ni-request nyo. Malambing na sabi nito. Hindi maiwasan ni Kathy na humanga sa babae. She moved with grace, she spoke softly yet clearly, babaeng babae, ngunit isang-arte ang kilos. Ang tipo ng ganda nito ang pwedeng pang beauty queen o supermodel. Naupo sa swivel chair nito si Miss Avella. Bakit ikaw ang nag-abot nito sakin? Your corporate lawyer's hot secretary is busy, sagot naman ng babae. Nakamata lang si Kathy sa dalawang babae. Miss Vargas. Yes ma'am. I want you to meet my niece. Napasulyap siya sa babae. She is Brianna A. Montero, the eldest daughter of my youngest sister, Frankie A. Montero. Pakilala nito sa babae. You are probably wondering why I am sending you here to my office. She graduated from Boom Course. And today is her first day in training. I want you to teach her what you do as accounts payable. Bigla siyang napaisip. Ilang linggo pa lang siya sa kumpanya. Balak na ba siyang palitan ng pamangkin ng CEO sa posisyon niya? Hi, nakangiting bati sa kanya ng babae. Hello, ganti niya rito. You don't have to worry. She will not replace you in your position.
Dagdag na sabi ni Miss Avella. Isang buwan mo lang siyang tuturuan. Maasahan ba kita? Yes ma'am, mabilis niyang sagot. At the same time ay nakahinga siya ng maluwang. Buong akala niya ay mawawala na agad siya ng trabaho. Hindi naman nahirapan si Kathy na turuan ang pamangkin ng CEO ng kumpanya. May pagkakwela ang babae at palakwento. Nalaman niyang may kakambal itong lalaki na nagngangalang Argel Jr. Montero. Mahilig daw sa car racing. Pagpatak ng 3:30 ng hapon, ay nagliligpit na siya ng kanyang mga gamit. 4:00 ang out niya sa trabaho. Sandali siyang gumamit ng powder room para mag-ayos ng sarili. Gaya ng pangako ni Elmo sa kanya, ay sinundo nga siya nito ng hapong iyon. May pupuntahan daw sila. Ilang beses niya itong tinanong kung saan sila papunta, pero hindi nito sinasabi sa kanya. Bahagyang nagulat si Kathy, nang pumasok ang kotse sa isang maluwang na gate. Hanggang humimpil iyon sa tapat ng isang malaki, at modernong yari ng isang American-style na bahay. Kanino itong bahay Elmo? Bakit mo ako dinala rito? Tanong ni Kathy. Nakatulog kasi siya habang nasa biyahe sila. Paggising niya ay nasa tapat na sila ng malaking gate. Bahay namin ng babaeng mahal ko, nagniningning ang mga matang sabi nito. His eyes filled with warmth and admiration, while looking at her. Inalalayan siya nito pababa ng kotse. Para naman siyang robot na nakasunod lang. Pagpasok nila sa kabahayan, ay namangha siya sa laki at ganda nito. Lalo na siguro kapag nalapatan na ito ng mga furnitures. Bakante pa kasi ang bahay. Like the place honey? Tanong nito. Where am I Elmo? Sinagot niya rin ng tanong ang tanong nito sa kanya. Inside the house, biro nito. Hindi ka nakakatawa Elmo. I'm asking you, are we still in Santa Ana, Maynila? Iginala niya ang paningin. No honey, we're here in Maligaya, San Lorenzo Village, Taguig City. Saka iniyakap ni Elmo ang isa nitong kamay sa kanyang likod. His other hand was moving back and forth in her hair. Nabili ko itong property 5 years ago. Kahit abala ako sa trabaho at sa paghahanap sa iyo, naglalaan pa rin ako ng oras na maipatayo ang bahay na ito. Dito tayo titira, kasama si Elizabeth at ng magiging anak pa natin. Pinagawa mo ang bahay na ito, kahit hindi ka siguradong magkikita ulit tayo. Hinalikan siya sa noo ni Elmo. Dahil hindi ako nawala ng pag-asa na makikita kitang muli. Pinanghahawakan ko ang sinabi mo noon sakin na mahal mo ako. Hinalikan siya nito sa labi. Hindi niya alam kung gaano katagal na magkahinang ang kanilang mga labi. Namalayan na lang niyang basa na ng luha ang pisngi niya. At waring nagising lang siya na napakatagal na pagkakakulong sa isang mahika, nang maramdaman ang masuyong pagpahid ni Elmo sa luha niya. Will you marry me? Malambing na tanong nito sa kanya. Lumuluhang tumungo si Kathy. At yamakap ng mahigpit kay Elmo. Yes Elmo, I'll marry you. Noong teenager pa siya, hindi niya iyon hiniling sa kanyang mga dasal. Sapat na sa kanyang matutunan siyang mahalin ni Elmo. Ang mahalin lang siya nito ay makapagpapasaya na sa kanya. Oh Kathy honey, ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. I do love you with all my heart. Magsimula tayong muli. I want to see those silver lining na kasama ka. Thank you sa patuloy na pagmamahal sa akin, sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa atin. Hindi mo ako sinukuan. I love you, Elmo. Wala akong choice anuman ang gawin ko. Ikaw ang itinitibok nito Sabay turo sa bahagi ng kanyang puso. I know, you've got faults, and so am I. Wala namang perfect na tao. Kahit na iniisip ko noon na masaya ka na sa piling ni Monica, napagod lang ang isip ko, but not my heart. Nandito ka palagi. Puno ng pagmamahal na muli siyang hinalikan sa labi ni Elmo. Now all I want is to share my life with you, tumandang kapiling mo. Kapiling ng anak natin, and I want all these things forever Kathy. O Elmo, niyapos niya ito sa leeg. Mahal na mahal kita. Marry me, honey, soon, before I do things that will make you leave again. Then I guess I'll marry you, sabi niya, smiling through her tears of joy. Halika, ipapakita ko sa'yo ang kabuuan nitong bahay natin. Nakangiti siyang tumungo, at hawak kamay na siniyasat nila ang loob ng bahay. At kaya naman pinili ni Elmo na sa Taguig bumili ng property, na ngayon ay pinatayuan na ng bahay,
para raw malapit lang sila sa bahay ng ina at kapatid nito. Na siyang gusto naman niya, para madalas makasama ni Elizabeth ang lola nito. Umaapaw ang kaligayahan sa puso niya sa mga sandaling iyon. Wala na siyang mahihiling pa.